Punggay ay mariing nagsalita sa kaibigang si Bechasi. Sinabing handa na siya at nais niyang tulungan si Tanggol. Siya mismo ang magdadala ng mga gerero sa kanya. Ngunit biglang nagduda si Hector nang marinig ito. Kinuwestiyon niya si Punggay. Tinanong kung tama ba ang kanyang narinig. Mabuti na lamang at mabilis na nakapagbigay ng palusot si Punggay. Pansamantalang napawi ang hinala ni Hector. Samantala, lalong nag-alab ang galit ng taumbayan nang mapanood nila ang live video ni Brandon. Sa video, ibinunyag ang korupsyon ng mga gerero mula sa flood control project hanggang sa iba pang proyekto ni Miguelito na puno ng irregularidad. Wika ni Roda kay Tinding. Nag-aalab ang comment section. Handa na sila. Habang sumasabog ang social media, gumalaw ang mga nakatagong anino sa madidilim na sulok ng lungsod. Sa isang madilim na bodega sa tabi ng ilog, nagtipon ang mga tauhan ng gerero. Bawat hakbang ay may dalang takot, sapagkat alam nilang anumang oras ay puputok ang galit ng bayan. Sa amoy ng usok at langis, pumasok si Miguelito, nakabarong puti, gusot, sumasalamin sa kanyang kaguluhan. Wala siyang sinabi, tinitigan lamang ang kanyang mga tauhan, naghahanap ng katapatan sa gitna ng takot. Sa isang tagong lugar, nagharap sina Tanggol at Roda. Nanginginig ang mga kamay ni Roda, patuloy ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa dami ng mensahe ng suporta at galit mula sa taumbayan. Hindi na ito laro, bulong niya. Handa na ang bayan. Ngumiti si Tanggol ng bahagya, ngiting may halong lungkot at determinasyon. Alam niyang bawat hakbang ay papalapit sa apoy na maaaring lamunin pati siya. Sa isang sulok ng Quiapo, nagkita sina Punggay at Bechasi. Ang kanilang kaswal na usapan ay biglang naging mabigat. Sigurado ka ba? Tanong ni Bechasi. Kapag ginawa mo ito, wala nang balikan. Nilunok ni Punggay ang kaba. Bumalik sa kanyang isip ang mga alaala ng mga biktima ng gerero. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sagot niya. Saka tumalikod. Hindi alam ni Bechasi kung iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kaibigang ganito katatag. Biglang kumalat ang balita. Nakita ang konvoy ng gerero patungo sa hindi kilalang destinasyon. Lumaganap ang tensyon sa lungsod na parang apoy. Sa mga eskinita, nagbulungan ang mga tao. May nagsara ng tindahan sa takot. May nagbukas ng maaga. Sa mga bubungan, muling nag-live si Brandon gamit ang kanyang kamera. Ipinakita niya ang bagong mga dokumento, mga pirma, pangalan, at isang nakakagulat na katotohanan. May isang malapit kay Tanggol na lihim na kakampi ng gerero. Nabigla si Tanggol. Sino? Sino ang taksil? Umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa sandaling iyon, may dumating na mensahe sa kanyang telepono. Alam mo ang katotohanan. Kung nais mong iligtas ang mahal mo sa buhay, mag-isa kang pumunta. Nanikip ang kanyang dibdib. Bitag ba ito o huling sinag ng pag-asa? Hindi niya matukoy. Samantala, hinarap ni Hector si Punggay. Wala nang palusot. Akala mo hindi ko mapapansin? Malamig niyang wika. Umatras si Punggay ngunit hindi tumakbo. Itinaas niya ang ulo at mariing sinabi. Tinutulungan ko si Tanggol. Biglang umalingaw-ngaw ang putukan. Ngunit hindi si Hector. Isa sa kanyang mga tauhan ang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Punggay. Duguan. Ngunit may dalang lihim na mas mabigat pa sa bala. Sa mga lansangan, sumiklab ang unang sagupaan. Sigawan, takbuhan, sirena ang pumuno sa gabi. Hindi na nanatiling mga tagapanood ang taumbayan. May tumulong, may umatras sa takot, may sumabog sa galit. Nagkulong si Miguelito sa kanyang opisina. Bawat segundo, gumuho ang kanyang imahe. Ayusin ninyo ito, sigaw niya sa telepono. Ngunit sa kabilang linya, katahimikan lamang ang sagot. Sa isang abandonadong simbahan, hinarap ni Tanggol ang misteryosong nagpadala ng mensahe. Si Roda, luha sa mga mata.
ang nagsalita. Hindi ko ginusto ito, ngunit kung hindi kita itinulak, mas marami pang magdurusa. Nabunyag ang katotohanan. Si Roda ang naglalabas ng impormasyon, hindi para sa kapangyarihan, kundi upang putulin ang siklo ng karahasan. Sumigaw si Tanggol. Ginamit mo ako, sagot ni Roda. At ginamit kita para sa mas malaking laban. Biglang yumanig ang paligid sa isang pagsabog. Nabasag ang mga salamin, napuno ng alikabok ang simbahan. Dumating ang mga gerero, wala nang oras para sa paliwanag. Sumiklab ang putukan. Sa gitna ng usok, nasugatan si Tanggol. Akala niya'y katapusan na, ngunit sa huling sandali, may kamay na humilas sa kanya. Si Punggay, duguan ngunit matatag. Hindi pa tapos. Bulong niya. Sa huling eksena ng gabi, muling nag-live si Brandon. Sa kanyang likuran, nasusunog ang bahagi ng lungsod, patuloy ang labanan ng mga tao. Ito ang gabing hindi na mabubura, wika niya. Sa screen lumitaw ang isang dokumento, hindi pa ibinubunyag. Isang pangalan na kapag inilantad, yayanig sa lahat. At sa dilim, may pares ng mga mata na naghihintay para sa huling galaw na magbabago magpakailanman sa kapalaran ng Quiapo. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Wika ni Roda kay Tinding. Galit na ang taumbayan, handa na sila. Naisip ni Tinding na dapat gamitin ang lakas at galit ng bayan upang palakasin ang kilusan laban sa Guerrero. Samantala, sa mansyon ng Guerrero, pinanood ni Don Gustavo ang balita. Isa-isang revelasyon ang lalong nagbaon sa kanilang pamilya sa pagkawasak. Galit na galit, ibinuhos niya ang lahat ng sisi kay Miguelito. Sumabog ang kanyang tinig. Mas pipiliin ko pang si Tanggol ang mamuno. Lalong tumindi ang tensyon, halos mauwi sa pisikal na sagupaan ang kanilang bangayan. Erika biglang bumagsak sa gitna ng matinding presyur ng gulo sa pamilya. Sa gitna ng komprontasyon, nagsimulang dumugo ang kanyang katawan. Agad na sumugod si Jackie. Dapat dalhin siya sa ospital. Baka siya'y malaglag, sigaw niya. Nagmadali silang umalis, ngunit sa kalagitnaan tinamaan ng bala ang kanilang sasakyan. Mula sa usok lumitaw si Tanggol. Tila isang mandirigma. Walang pag-aalinlangan, nagpaputok laban sa konvoy ng Guerreros. Umalingaw-ngaw ang putukan sa langit ng gabi na parang kulog. Nabasag ang salamin ng van, nagsisigawan at nagsitakbuhan ang mga tauhan ng Guerrero. Sa loob, mahigpit na niyakap ni Jackie si Erika. Nabasa ng dugo ang kanyang damit, nanginginig sa takot at sakit. Kumapit ka lang, pakiusap. Paulit-ulit niyang bulong. Sa labas, nagliliyab ang mga mata ni Tanggol, nakadiin ang panga, ang baril ay tila bahagi ng kanyang katawan. Bawat putok ay parang pagbura ng pangalan. Isang pamilyang nilamon ng pagtataksil at kapangyarihan. Isa sa mga guwardiya ang nasugatan, isa pa ang bumagsak. Biglang huminto ang unahang sasakyan. Bumangga sa poste. Usok ang lumabas sa makina. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto at lumabas si Miguelito. Duguan, ngunit nakatayo, may hawak na baril, nanginginig ang tinig. Tanggol, tama na, sigaw niya, ngunit nalunod sa putukan. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Dalawang dating kakampi, dalawang lalaking nilamon ng iisang apelyido. Si Don Gustavo ay nanginginig sa harap ng telebisyon. Ang live broadcast ay nagpapakita ng pag-atake sa konvoy ng Guerrero. Kumalat ang pangalan ni Tanggol sa social media, hindi bilang halimaw, kundi bilang simbolo ng pagbasag sa kawalang katarungan. Ito ang resulta ng iyong kabiguan. Sigaw niya, para bang kinakausap ang mga multo ng kanyang sariling krimen. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang hindi matatakasan. Marahil, si Tanggol nga ang karapat-dapat na mamuno. Sa mga lansangan, dumating ang armadong grupo ni Tinding. Mula sa dilim,
Sumiklab ang galit ng bayan. Harap-harapang nagtagpo ang lumang kapangyarihan at bagong apoy. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng hustisya, bawat salita ay parang bala. Mula sa anino, sumiklab ang galit ng taumbayan. Hindi na sila ordinaryong mamamayan, kundi katawan ng matagal ng pananampalataya at galit. Dalawang puwersa ang nagtagpo, lumang kapangyarihan at bagong apoy. Bawat sigaw, bawat hiyaw ay tumama na parang putok ng baril. Samantala, nawala ng malay si Erica. Bumigat ang kanyang katawan sa bisig ni Jackie. "Huwag ngayon pakiusap," sigaw ni Jackie, pilit pinipigil ang pagdurugo at humihingi ng tulong upang makahanap ng ligtas na daan. Biglang dumating ang isang motorsiklo. Si Santino, sugatan ngunit matatag, itinulak ang ambulansya. Tila milagro sa oras ng krisis. "Dito, dito," sigaw niya. Nakita ni Tanggol ang mga inosenteng buhay na malapit nang mawala. Ibaba niya ang baril. Sa isang iglap, siya'y lumingon. Tinanggap ang mga bala sa kanyang katawan mula sa likuran. Tinamaan ang kanyang tagiliran, ngunit nanatiling nakatayo. "Umalis na kayo!" sigaw niya kay Jackie. "Ako na ang bahala." Umalis ang ambulansya, iniwan ang kaguluhan, usok, at matatag na tindig ni Tanggol. Bumagsak si Miguelito sa kanyang tuhod. Nalaglag ang baril mula sa kanyang kamay. Hindi ko ginusto ito sa pamambulong niya, ngunit wala nang magagawa. Umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa kalangitan, simula ng bagong kabanata. Kinabukasan, yumanig ang bansa. Isang sikretong video ang inilabas, ang lumang kumpisal ni Don Gustavo. Ibinunyag nito ang mga nakatagong krimen ng Guerrero, dugong ibinaon sa ilalim ng pera at kapangyarihan. Lalong luminaw ang galit ng bayan. Tumindig si Tinding sa harap ng kamera at mariing wika. "Ngayon na ang oras, dapat tapusin ang masamang puwersang ito." Sa ospital, nagkamalay si Erica. Tahimik na nakaupo si Jackie sa silid, luha sa kanyang mga mata. "Buhay ang bata!" bulong niya. Dumaloy ang luha sa mukha ni Erica, halo ng ginhawa at takot. Sa labas ng bintana, sumikat ang araw ng bagong umaga. Ngunit sa liwanag nito, nagkukubli ang bagong anino ng panganib. Sa isang tagong lugar, tinahi ni Tanggol ang kanyang sugat. Dumating si Santino, dala ang balita. Hinahabol kanila. Mapait ng ngiti ang sagot ni Tanggol. "Handa ako." Sa kanyang likuran, tumataas ang bayan. Hindi pa tapos ang digmaan. Nang marinig ang balita, bumaba si Miguelito ng may kayabangan at tinawag ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi niya alam, nakahanda na si Tanggol na may mas malakas na puwersa. Sumiklab ang nakakatakot na labanan, putukan at habulan sa mga lansangan. Sa gitna ng lahat, nakamasid si Rocky Boy na may kasiyahan. Wala siyang pangamba. Naisip niyang hihintayin na lamang hanggang parehong magwasak ang dalawang panig. Sa wakas, nagharap sina Tanggol at Miguelito. Parehong determinado na tapusin ang laban, sapagkat hindi na maitatago ang galit at tensyon sa pagitan nila. Ipinakita ni Tanggol ang kanyang pambihirang galing at taktika. Para sa kanya, kagyat na tapusin ang labang ito, hindi niya hahayaang may inosente pang magdusa, lalo na ang kanyang pamilya. Buong lakas siyang lumaban upang talunin si Miguelito. Samantala, hinabol ni Ramos si Don Gustavo. Ang kanilang pinagsamang lakas ay nagbigay ng mas malaking posibilidad na bumagsak ang Guerrero. Sa wakas, mababawi ni Tanggol ang dangal at pamana na karapat-dapat sa kanya. Ngunit hindi pa iyon ang wakas. Sa gitna ng putukan at usok, unti-unting lumitaw ang mas malalim na katotohanan. Isang katotohanang yayanig sa bawat pusong sangkot sa digmaan. Sa mga lansangan, bawat bangkay ay may kasamang sigaw ng dalamhati at galit. Dumaloy ang dugo sa semento, parang ilog ng kasalanang sa wakas ay umaagos patungo sa hustisya. Nakatayo si Tanggol sa likod ng sirang sasakyan, malalim ang paghinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot,
kundi sa bigat ng responsibilidad. Bumalik sa kanyang isip ang alaala ng kanyang ina, ang pangakong binitiwan niya sa sarili. Hindi siya magiging halimaw tulad ng kanyang mga kaaway. Ngunit sumulpot ang tanong, paano lalaban sa mga halimaw nang hindi nadudungisan ng sariling dugo ang mga kamay? Sa madilim na eskinita, natigilan si Dong Gustavo habang tumatakas, hinahabol ni Ramo. Bawat hakbang ay nagpapahina sa kanyang katawan, ngunit lalong bumibigat ang kanyang konsensya. Sa wakas, naabutan siya ni Ramo. Bumagsak si Gustavo sa kanyang tuhod, luha sa mata, sugat sa katawan. Doon niya ibinunyag ang isang lihim, isang katotohanang magbabago sa takbo ng buong digmaan. Ipinagtapat niyang si Tanggol ang tunay na tagapagmana. Hindi lamang ang posisyon, kundi ang dugo at kapalaran ay kanya, matagal nang ninakaw ni Gustavo. Lalong nagngit-ngit si Miguelito nang makita ang kanyang mga sundalo na isa-isang bumabagsak. Sa gitna ng unos ng putukan, muling nagharap sila ni Tanggol. Parehong sugatan, ngunit hindi matinag ang kanilang diwa. Nagbanggaan ang kanilang kamao, umalingaw-ngaw ang putukan kasabay ng tibok ng kanilang mga puso. Sa isang iglap, bumagsak si Miguelito sa kanyang tuhod. Kumislap ang takot sa kanyang mga mata. Rocky Boy's ngiti ay biglang naglaho. Sa halip ay dumating ang pangamba at takot. Hindi niya inaasahan ang bilis ng mga pangyayari ni ang tapang ni Tanggol na harapin ang kapalaran. Bigla, mula sa dilim, isang bala ang dumaan. Hindi malinaw ang pinagmulan, ngunit ang isang putok na iyon ay nagbaligtad ng lahat. Sumigaw ang tao. May mga bumagsak. May mga sumigaw ng pangalan ni Tanggol. Saglit na tumigil ang mundo. Sa katahimikan sumulpot ang tanong, sino ang tunay na nagtagumpay at sino ang tunay na natalo? Pagsapit ng bukang liwayway, unti-unting humupa ang putukan. Ngunit ang mga sugat, pisikal at emosyonal, ay nanatiling bukas. Tila tapos na ang labanan, ngunit ang digmaan ng puso, ang banggaan ng dugo at katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng kaguluhan nakatayo si Tanggol. Sugatan, ngunit buhay. Sa kanyang mga kamay, nakahimlay ang kapalarang matagal nang ninakaw sa kanya. Isang kapalarang may bigat ng responsibilidad, sakit ng pagkawala, at pag-asa ng muling pagbangon. Dumating si Tanggol sa bahay ni Mang Donato. Narinig na ni Rocky Boy na paparating si Tanggol. Nagmamadali siyang itinago ang bangkay ni Mang Donato at nilinis ang dugo. Nagulat si Tanggol nang buksan ni Rocky Boy ang pinto. Iginiit ni Rocky Boy na matagal na niyang hinihintay si Mang Donato, ngunit wala siya roon. Agad na pumasok si Tanggol at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo rito?" Nanginginig ang tinig ni Rocky Boy. Sinabing hinahanap niya si Tanggol dahil nais niyang makipag-usap. Agad na tanong ni Tanggol, "Nasaan si Mang Donato?" Ipinaliwanag ni Rocky Boy na dumating siya dala ang mga grocery at upang makipag-usap. Ngunit mariing wika ni Tanggol, "Nandito kami para kay Mang Donato. Kailangan namin siya. Nasaan siya?" Nag-atubili si Rocky Boy. Saka nagsabing narinig niyang nakikipag-usap si Mang Donato sa pulis at nagbabalak na ipagkanulo sila. Kaya't hindi naligtas ang lugar na ito, ngunit handa siyang tumulong. Agad na wika ni Ramon, "Hindi ko gusto ito. Baka ipagkanulo tayo ng kaibigan mo." Mariing sagot ni Tanggol, "Hindi ganyan si Mang Donato. Kilala ko siya. Mabuting tao siya." Dagdag ni Enteng, "Sa sitwasyon natin, hindi na po pwedeng magtiwala. Kahit sino ay maaaring magkanulo." Biglang tumahimik ang buong bahay. Kumurap ang mga ilaw, ang mga anino sa dingding ay tila nagtatago ng mga lihim. Napansin ni Tanggol ang mga bakas ng tubig sa sahig, para bang may nagmadaling naglinis. Naamoy niya ang matapang na sabon, pilit tinatakpan ang mas mabigat na amoy, bakal at dugo. Kumunot ang kanyang noo, ngunit pinigilan ang sarili. Hindi pa oras upang ipakita ang hinala.
Mariing tanong ni Tanggol. Kung hindi ligtas ang lugar na ito, bakit nandito ka pa rin? Nanginginig ang mga kamay ni Rocky Boy habang sinasabi, dahil may utang ako sa iyo at dahil may mas nakakatakot na mangyayari kung hindi ka aalis ngayon. Biglang umalingaw-ngaw ang sirena mula sa malayo. Sumilip si Ramon sa bintana at pulong. Naririnig mo ba? Papalapit na sila. May takot sa kanyang tinig. Bitag ito, sigaw ni Eneng. Mula sa kusina, may biglang ingay. Isang lata ang gumulong sa sahig. Para bang ang kapalaran mismo ang nagbigay ng babala. Dahan-dahang gumalaw si Tanggol. Hinawi ang kurtina. Sa likod bahay nakita niya ang bagong hukay na lupa. Tinakpan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mang Donato! Bulong niya, ramdam ang bihirang takot. Walang anuman iyon. Mabilis na sagot ni Rocky Boy, humarang sa harap. Ngunit nakita ni Tanggol ang maliit na bakas ng dugo sa tabi ng mesa. Maliit, ngunit hindi maitatanggi. Tumalikod siya kay Rocky Boy, matalim ang mga mata. Sabihin ang totoo, mariin niyang wika. Nilunok ni Rocky Boy ang kaba, bumagsak ang katahimikan sa kanyang mukha. Umiyak si Rocky Boy. Kapag sinabi ko ang lahat, may mamamatay. Malamig na sagot ni Tanggol. May namatay na. Mabigat ang kanyang tinig, parang putok ng baril. Sa sandaling iyon, 3 mabilis na katok ang narinig sa pinto. Nagkatinginan ang lahat. Nanigas ang katawan ni Ramon. Pulis, bulong niya. Ngunit nanginginig si Rocky Boy. Hindi, mas malala. Biglang sumabog ang likurang pinto. 2 armadong lalaki ang pumasok, nakatakip ang mukha, naglalagablab ang mga mata. Napasigaw si Eneng at sumugod sa pinakamalapit. Sa isang iglap nabasag ang mesa. Nagliparan ng bala, yumanig ang mga dingding, namatay ang ilaw. Dilim, sigawan, takbuhan ang pumuno sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Tanggol si Rocky Boy. Nasaan si Mang Donato? Sigaw niya. Bumigay si Rocky Boy. Patay na siya! Ako ang pumatay para iligtas ka. Napunit ang dibdib ni Tanggol. Bumigat ang mundo, ngunit wala ng oras upang magluksa. Lumapit ang mga yabag. Hinila ni Ramon si Tanggol patungo sa likod. Tumalon sila sa pader. Bumuhos ang bala. Tinamaan si Enteng sa braso, napasigaw ngunit hindi tumigil sa pagtakbo. Sa wakas nakarating sila sa madilim na iskinita. May mga anino pa ring sumusunod. Biglang huminto si Rocky Boy. Dito, turo niya sa isang lumang pinto. Sa loob, bumukas ang isang tagong lagusan. Bumaba sila sa malamig na hangin, kalawang at dilim. May isang kahong bakal. Binuksan ito ni Rocky Boy. Sa loob ay mga dokumento, larawan at isang video recorder. Ito ang dahilan, iyak niya. Hindi lang ikaw, lahat ay mabubunyag. Sindikato, pulis, pati ang mga pinoprotektahan mo. Kinuha ni Tanggol ang recorder. Sa unang frame, lumitaw ang mukha ni Mang Donato. Dugo sa labi, nanginginig ang tinig. Kapag nakita mo ito, alam mong wala na ako. Pinilit ako ni Rocky Boy. Ngunit ang tunay na kaaway, biglang naputol ang video, tinapos ng putukan. Bumagsak ang katahimikan. Nanginginig sa galit si Ramon. May magbabayad, hindi lang isa. Pinigil ni Tanggol ang luha at mariing wika. Ang buong sistema. Biglang nagliwanag ang telepono ni Enteng. Isang mensahe? Alam namin kung nasaan kayo. Isang oras. Ibigay ang recorder o tapos na. Kalakip ang larawan. Ang mahal ni Tanggol, nakagapos, luha sa mata. Nagkatinginan ang lahat. Wala nang balikan. Bawat hakbang ay lalong humihigpit ang bitag. Ngunit sa gitna ng takot, tumindig si Tanggol. Lalaban tayo? Mariin niyang wika, naglalagablab ang mga mata. Para kay Mang Donato? Para sa katotohanan? Sa madilim na tagong lagusan, habang papalapit ang panganib, nagsimulang umikot ang kapalaran. Bawat eksena ay sugat, bawat revelasyon ay lindol. At ang susunod na sandali ay maaaring maging huling kabanata para sa kanilang lahat.
Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.